Ngayong napakamahal ng petrolyo, sa tren sana kakapit o kumakapit ang ilang commuter, pero pati ang pagsakay sa mga tren, pahirapan. Live mula sa EDSA Guadalupe, nangunguna sa balita si Ian Suyo. Ian, ano naging problema ng mga mananakay? Jiggy, alam mo, dinadaing nga nung karamihan sa mga kapatid nating commuter yung nangyayaring siksikan ngayon sa MRT3, pati na rin sa LRT2. Bukod dyan, isa pa sa mga reklamo nila, yung matagal na pagitan o yung interval sa pagdating nitong mga bagon ng tren. Kanina nga, Jiggy, nakausap natin yung ilang mga estudyante na regularly sumasakay ng MRT or ng LRT2 at ayon sa kanila, madalas silang inaabutan ng rush hour. Kung dati pa man din daw, talagang siksikan na pag rush hour. Pero mula nung ipatupad yung 50% discount sa pamasahe, mas dumami daw yung mga mananakay, kaya't ang resulta, mas nagiging siksikan din lalo sila. Ayon nga sa kanila, para daw silang sardinas sa loob ng tren. At ang mas matindi pa dyan, inaabot daw kasi ng 12 to 14 minutes yung kanilang paghihintay bago makasakay ng tren. Pakinggan natin yung mga naging pahayag nila. Kapag matagal po lalo yung interval, mas dadami po yung nag-wait. So, siksikan po lalo yung mga tao. Laanan pa po lalo ng kasi yung LRT na po yung pinaka-convenient sakyan ngayon usually, lalo na po ng mga students. Minsan po, lalo kapag rush hour, super overwhelming niya po. Sobrang siksikan. Most of the time po, parang mas nagiging hassle po yung pagko-commute sa LRT, MRT. Kahit sabihin po natin mas naliles yung pamasahe. Kasi mostly po siksikan po talaga sa... Iyan, anong paliwanag ng pamunuan dito ng mga tren? Gigi, alam mo, sa datos nga na inilabas ng mga pamunuan ng tren na yan, kapansin-pansin daw talaga yung surge o pagtaas ng bilang ng ridership ng mga sumasakay sa kani-kanilang mga tren. Sa katunayan, umabot na sa 418,000 ang total ridership ng LRT2 sa unang 2 araw mula nung ipatupad yung 50% discount. Ang problema nga lang nila ngayon, limitado yung kanilang access ngayon dahil from ideal na nasa 18 to 19 na bagon, parang ang umaandar lang at napapatakbo nila ngayon, nasa 10 lamang na operational units. Kaya naman talagang napapatagal yung paghihintay at yung pagitan ng pagdating ng mga tren na yan. Samantala, kumpara sa LRT, mas marami yung bagon ng MRT3, pero mas marami rin yung mga mananakay dyan. Yun nga lang, kagabi naiulat na nagkaroon ng aberya sa pagitan nga ng Taft at ng Magallanes Station. At ang resulta din yan, para na namang naghintay ng matagal yung mga kapatid natin para lamang sa discounted na presyo ng pamasahe. Ayon naman sa MRT management, pumalo na sa mahigit 466,000 ang mga pasahero ng MRT kahapon. Habang nung March 23 naman, sa tala nila nasa 453,000 na yan. So kung papansinin natin, more than 450 yung posibleng average na yan kada araw. Ayon din sa pamunuan ng MRT3 ay fully operational na lahat ng 19 units nila sa ngayon, kaya't wala naman daw napapansing aberya ngayon sa daloy ng mga tren. Yan muna ang latest mula dito sa EDSA Guadalupe. Jiggy? Yan ang ulat ni Ian Suyo live mula sa EDSA Guadalupe. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.